Idol, nakainom ka na po ba ng MP? Ano po ba ang nilalaman ng MP at ano po ba ang maaaring maging epekto nito sa'yo? Sahod na naman ba, Idol? Magpapainom ka na naman. Lagot ka na naman kay Mrs. Shot na po. Tagay na po ba, Idol? Magandang buhay. Ako po si Ate Nix na handang maghatid na impormasyon para po sa ating kalusugan. Ano po ba itong MP? Ang MP po na to ay sikat na sikat pong inumin para po sa ating mga Pilipino. Lalong-lalo na kapag may araw na ng sahod. Kaya naman po pag may mga simpleng okasyon. Ang MP po ay sikat na ating iniinom. Pag po ang MP ay ininom mo, ito po ay gumuguhit sa inyong lalamunan papunta po sa inyong stomach. Sobrang init niyan, Idol. Hanggang sa umiinit na po ang inyong katawan. Hanggang sa nakakaramdam na naman kayo ng init. Tapos, Idol, kapag kayo ay nagkakasiyahan na, kuha na naman ang kukuha sa tindahan ng isa pang bote. Ganyan po ba ang nangyayari sa inyo, Idol? Ang MP po, meron po itong sugarcane, may nilalaman po itong tubig, at meron po itong alcohol na nasa 30% to 40%. Ito po ay sobrang taas ng alcohol po nito, Idol. Kumbaga, isang bote pa lang ay siguradong tatamaan ka na. Base po sa pag-aaral na ginawa po dito, sabi daw po ay nakakatulong daw po ito para po makapagpababa ng cholesterol. Meron din daw po itong nilalaman na polyphenols na nakakatulong po para po sa anti-cancer. At ito daw po ay nakakatulong din para po makapagpababa ng mga pamamaga sa inyong mga katawan. Sinasabi din po na nakakatulong daw po ito para makatulog ka. Aba, talaga makakatulog ka, Idol, maglalasing ka po Nakakatulong din daw po ito, lalo-lalo na kapag kayo ay may ubo. Nakakatulong para po makuha po natin pataas yung mga plema po dyan. Ito naman po ay base po sa pagpapatunay na ang ganitong klase po ng brandy ay nakakatulong daw po. Kaya lang, Idol, syempre, meron din po yung mga risk. Hindi pa rin po tayo sigurado kung iyan po ba ay talagang merong katotohanan base po sa likod ng science. Kaya lang, Idol, depende pa rin po yan dahil lahat po ng individual ay may iba't ibang katawan at may iba't ibang liver din po. Ano po ba ang unang-una at numero uno na maapektuhan kapag po kayo ay uminom? Sigurado po maapektuhan ng inyong liver, lalong-lalo na kapag na-reach nyo na po yung sobrang taas ng alcohol na consumption. Sigurado po yan, Idol, na nakaka-apekto po yan dahil ang ating pong liver, siya po mismo ang nagko-convert ng mga dapat po niyang i-convert katulad po ng mga cholesterol, ng mga sugar, siya po yung bahala dyan. Kapag tinamaan ng inyong liver, dyan na po magkakaroon ng problema dahil damay-damay na po ang lahat. Maaari ka po magkaroon ng hepatitis, maaari ka po magkaroon ng cirrhosis, at maaari ka po magkaroon ng pamamaga sa inyong liver, ng liver damage. So, marami po mga risk factor na maaari po makaapekto, lalong-lalo na, Idol, kapag ikaw ay sumosobra na sa inyong pag-inom. Syempre, Idol, pag sumosobra ka na sa inyong pag-inom, pati po yung budget na nakalaan para po sa inyong mag-anak ay naapektuhan din. Kaya itong si Mrs. lagi po mainit ang ulo po sa inyo. Uwi po kayo lalasing-lasing tapos pagka kinabukasan ay matindi po ang inyong hangover. Kaya po itong si Mrs. ay wala na pong gagawin kundi magbunga nga araw-araw hanggang maghapon. Dahil magbubunga nga na naman si Mrs., ang gagawin nyo, Idol, kapag naka-recover na kayo, kayo naman po ay maliligo at aalis na naman po kayo at tsaka na naman po kayo iinom. Yun lamang po, Idol, mag-ingat po tayo sa ating pag-inom. Kung kaya pong iwasan ay mas mabuti po. Kayo ay nakaramdam na ng mga hindi okay o pananakit sa inyong tiyan, nagkakaroon po kayo ng paninilaw sa inyong skin at pati po sa inyong mga mata, ay sigurado may tama na ang inyong liver, Idol. Marami pa po mga sintomas na maaari po magdulot ng masamang epekto sa inyo ang alcohol. Yun lamang po, Idol. Please stay happy, stay healthy, good vibes only. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Magandang buhay po, mga Idol.